Hindi ko matignan ng diretso sa kanyang mga mata si Aamon. Gumugulo sa isipan ko ang mga narinig ko kanina. There's the possibility that they are telling the truth. Hindi dapat ako nagtitiwala agad kay Aamon dahil unang-una ay hindi ko pa siya lubusang nakikilala. Pero hindi ko rin naman dapat paniwalaan ang mga narinig ko, lalo na't iba naman ang ipinapakita ni Aamon sa akin. Are you done here? Luisa wants to see you, Anya. Yup. Tara na't puntahan natin siya. I heard Marilia called Aamon but he didn't look back. He loosened up his tie before intertwining our hands. Naglakad na kami patungo sa isa pang room kung nasaan ang mga modelo. Sinulyapan ko si Aamon. He's showing a ruthless expression. Napalunok ako. Sobrang daling nagbago ang pakiramdam ko. Natakot ako bigla. Mas lalong ayokong malaman niya na buntis ako sa ibang lalaki. Paano kung mapagbuhatan niya ako ng mga kamay? Yun kay mouth ran dry and Isa kept gulping. Pakiramdam ko ay tinakasan ng dugo ang mukha ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Go inside and you will see Luisa's spot. Bawal akong pumasok dahil mga babae lang ang pwede. I'll wait here. Agad kong tinanguan si Aamon at pumasok na sa silid na pinagdalhan niya sa akin. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid at nakitang ilang tao lang ang nandito. Sa kanang bahagi ay doon nakapwesto si Luisa. She's sitting on a swivel chair in front of the mirror. Kausap niya ang isang babae. Hi, how may I help you? Isang babaeng balingkinitan ang lumapit sa akin. Napatingin sa amin ang karamihan. Ang isa sa mga modelong naroon na katabi ni Luisa ay tinawag siya at itinuro ako. Mukhang namukhaan niya ako. Tashanel, come here, Jessie, can you get me chair? Tumayo si Luisa at hinigit ako ng marahan patungo sa pwesto niya. The girl she called Jessie gave me a monoblock chair. Sa swivel chair nga lang ako pinaupo ni Luisa at siya ang umupo roon sa monoblock. How's the performance? Excited na tanong sa akin ni Luisa at sinenyasan si Jessie na alisin na ang mga bulaklak na nasa gilid namin. You're amazing. Ang ganda mo sa lahat ng isinuot mo. Bagay na bagay lahat. The way she approached me eased me for a bit pero hindi ko rin maiwasang pagmasdan at suriin si Luisa. Her cold expression can make anyone tremble in fear. Nakangiti naman siya pero halata pa rin ang malamig niyang ekspresyon. Simula talaga nang una ko siyang makita ay halos wala siyang ipinapakitang reaksyon. She is wearing a combination of black and lavender mid-tight dress. The dress highlighted her porcelain white skin. Sobrang nagagandahan ako sa kanya. Her protruding baby blue eyes made me admire her beauty even more. Thank you. Anyway, how's it going with you and the cousin? Natunugan ko ang nang-aasar niyang tono. Napatawa ako ng hilaw. Everything is good, tell me he's not trying to control you. Napatahimik ako dahil sa kanyang sinabi. Ganoon bang tao si Aamon? No. He's not, lumapad ang ngiti ni Luisa. Naririnig ko ang mga tikim ng ibang naroon. That's me. I shrugged. Anyway, can we hang out next time? Pupunta pa kasi tayo sa after party. Ayaw na ayaw pa naman ni Aamon na pinaghihintay siya. Sure. Umiti ako. Tumayo kami pareho. She grabbed her Goxi bag and drew out her phone. Can get your number, agad ko namang ibinigay sa kanya iyon. We even had a selfie together. Nahiya ako sa ganda ko nang magkaroon kami ng close-up picture. Kumikinang ang mukha niya. What's your Instagram account? Let me follow you so that I can tag you, tanong niya habang hinahalikot ang cellphone ng laki ang mga mata ko. Ipopost mo iyan? Naku, huwag na. Nakakahiya. Nakakahiya ang itsura ko. At isa pa, makikita niyang walang laman ang account ko maliban sa picture namin ni Micah na naka-swimsuit. Kuha iyon noong unang bukas ng kanyang resort. But in the end, napilit ako ni Luisa. Lumabas kami sa silid na iyon na walang pakialam sa ibang modelong naroon. They are all giving me indifferent look. Hindi ko tuloy maiwasang maging nervyos. We went to the after party, kumain at nagkwentuhan sila. Nakipag-usap din sa ibang mga panauhin. Naklala ko ang mga tita ni Aamon. Mababait silang lahat sa akin.
Inasar pa nila ako nang tawagin ko silang maam. Pinilit nila akong tita na lang ang itawag sa kanila dahil hindi naman daw ako iba. Parte na ako ng kanilang pamilya. Nakikisabay ako sa mga tawanan nila. Hindi nagtagal ay nagpaalam kami ni Aamon para makauwi na. Take care, Hijo. Hinalikan ni Tita Emilia, ang mama ni Ace, sa noo si Aamon. I can sense the sincerity, love, and worry in her eyes. Parang may humaplos sa puso ko. Ganoon din ang ginawa ng kanyang ibang tita. Pakiramdam ko ay spoiled sa pagmamahal si Aamon sa mga taong ito. They are all giving him equal attention and love. I received a call from Gideon D. Singit nila na seryoso na ngayong nakatingin sa mga mata ni Aamon. Everything is fine now, sagot ni Aamon. Nakipag-usap muna siya sa kanyang mga pinsan. Binalingan ko naman ang mga tita niya na pare-pareho akong pinupuri. Hindi ba pinapasakit ni Aamon ang ulo mo? Tanong ni Tita Lorna, ang mama ni na Luise at Losa. Umiling ako agad. Hindi po. Mabuti naman. Hindi naman siya babad sa trabaho. Baka sa sobrang workaholic niya ay hindi ka na niya napagtutuunan ng pansin, ani Tita Valentine, ang mama ni na Tres at Fourth. I shook my head again. They are so fun to be with. I felt like it's a shame to not be born with the same bloodline as them. Iniisip ko kung ganito talaga sila makisama sa ibang tao o dahil naging parte na rin ako ng pamilya nila. I can't help but think that they owe Daddy something. Palagi nilang nababanggit na malaki ang naitulong ni Daddy sa pamilya nila. Umuwi kami ni Aamon na parehong tahimik sa kotse. It's almost midnight. The city lights is beautiful. I can see our reflection from the car window. Nang nasa tunnel na kami ay biglang hinapit ni Aamon ang baywang ko. What are you doing? Gulat kong tanong. He lifted me up and made me sit on his lap. Nataranta ako agad. Kakawala na sana ako pero ipinulupot niya ang kanyang braso sa akin. Can we stay like this, please? Mukha siyang inaantok na. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko siyang yakapin ako. He rested his head on Isva's shoulder without giving me chance to move. We are so close to each other that our reflection on the car window looks intimate and embarrassing to me. Isva's face flushed and had become uneasy. Hinayaan kong ganoon ang ayos namin hanggang sa dumating kami. Nauna akong mag-shower sa kanya. Nakatanggap kasi siya ng tawag sa papa niya. Kaya nang matapos siyang maligo ay nakahiga na ako at pinipilit ang sariling matulog. Naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin. Halos hindi na ako huminga para lang ipakitang tulog na ako. Nang matunugan kong tulog na siya ay saka ako nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ilang minuto at ilang oras ang dumaan ay hindi ako dinadalaw ng antok. Gumugulo talaga sa utak ko ang mga narinig ko. Umulan ng malakas at paminsan-minsan ay kumukulog. This is our setup every day. Hindi kami nag-uusap sa kama. Kadalasan ay may nakalagay na 2 unan sa pagitan namin. I don't know how he's not complaining but it's an advantage. Akala ko ay magiging controlling at forceful na asawa si Aamon. Imagine that before since the goal of this marriage is to give her father grandchild. Pero sa tuwing naaalala ko ang sinabi niyang nirerespeto at rerespetuhin niya ako bilang isang babae ay hindi ko maiwasang mamangha sa kanya. Ito ang nagpipigil sa akin na mas pumanig sa mga narinig kong sinabi ni Marilia kanina. Aamon is a nice person. I can feel it. I can see it, hindi niya ako tatratuhin ng mabuti kung hindi siya mabuting tao. Tasyana di. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang maramdaman kong dikit na dikit si Aamon sa akin. Feel his warm breath on my nape. Kumalabog ang puso ko sa kaba. Bakit? Napapalunok kong tanong. I had a bad dream. Napadilat ako agad. Subukan mong matulog ulit. Masamang panaginip lang iyan. Kumulog ng malakas. Naramdaman ko ang pagpuslit ng kamay niya patungo sa tiyan ko. Ngayon ay nakayakap siya sa akin. Napatihaya ako. Binalingan ko siya ng tingin at nakapikit siya ng mariin. Nang kumulog ulit ay mas lalong rumiin ang kanyang pagpikit. Nakakunot ang kanyang noo. Takot ba siya sa kulog, Aamon? Tawag ko sa kanya. Nang hindi siya sumagot ay bumangon ako at binuksan ang ilaw. Binalingan ko siya ng tingin.
I saw a small sweat trickling down on his forehead. Hey! What's wrong? Kinakabahan kong tanong at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. He opened his eyes. Nothing to his Adam's apple moved. Mukhang sobrang sama ata ng napanaginipan niya. Nagilty ako bigla dahil sa sinabi kong matulog na lang siya ulit. I'll get you some water. Tumayo ako at ipinagsalin siya ng tubig. Bumangon siya at ininom iyon agad. He put the glass down on the side table. Pinatay ko ang ilaw at iniwang nakabukas ang lamp sa side table. Humiga ako ulit. Pinagmasdan ko siyang tahimik na humiga. Patagilid siyang humiga, nakatalikod sa akin. Sinilip ako kung tulog na ba siya pero dilat na dilat ang kanyang mga mata. You can't sleep? Tanong ko sa isang malit na boses. Tumihaya siya agad. Agad akong pinamulahanan ng mapagtantong para akong nakapatong sa kanya. Tumikhim ako at dahan-dahang humiga. A chuckle escaped from his lips. Sinulyapan ko siya at nakangiti siyang nakatitig sa akin. Can I hug you? Hindi ako nakasagot sa kanyang tanong dahil agad niya akong niyakap. He buried his face on Eva's neck and locked me on his arms. Aamon, hindi ako makahinga, reklamo ko. Niluwagan niya ang pagyakap sa akin. I feel nervous but I'm comfortable with this position. Mas lumakas pa ang ulan. Ipinikit ko ang aking mga mata. His warm breath is giving me enough warmth. Para akong hinihayl. Gulat akong napadilat. He started kissing Divay neck up to the earlobe. Napasinghap ako nang kagatin niya ang tainga ko. Aamon. Yakap lang ang hiningi mo. Tumaas ata ang dugo ko dahil sa ginawa niya. He giggled. Okay. Can kiss you too. No, Ele. I brushed Divay teeth thoroughly, gigil ko siyang sinamaan ng tingin. Matulog na tayo. Before I could even close my eyes, Amon made me face him and gave me a quick kiss. He showed me his satisfied smile. Good night, he said in his husky voice, then hugged me again and buried his face on my neck. My eyes rolled heavenward. Magnanakaw ng halik. Nagising akong masama ang pakiramdam ko. Tulog na tulog pa si Aamon nang magsuka ako sa bathroom. Lang minuto akong nagsusuka na pakiramdam ko'y mawawalan na ako ng malay. Nang makabawi ng lakas ay naligo na rin ako. Amon woke up after took a shower. He didn't waste any minute and started doing his daily routine. Mukhang may meeting na naman siya. After eating our breakfast, he's off to go. Bumaba ako para magpahangin sa garden. Naabutan kong nagdidilig ng mga halaman si Nana, kaya napanatag agad ang loob ko. Nilapitan ko siya at niyakap sa likod para maglambing. When I was young, she'd always do this to me. Palagi kasing babad sa trabaho sina mommy at daddy kaya walang ibang nag-aalaga sa akin kundi siya. Magandang umaga, anak. Kamusta naman ang tulog mo? Tanong niya at tumigil sa pagdidilig para yakapin ako pabalik. Maayos naman po. Nakatulog ka ng maayos? Umulan ng malakas at kumulog. Sandali at ipagtitimpla kita ng gatas. Drikam sinundan ko siya sa kusina. Umupo ako sa harap ng counter at pinanood na magtimpla ng gatas si Nana. Tumawag sa akin kanina si Micah at ang sabi ay hindi niya magagawang ilusot ang obgin na binayaran niya para bisitahin ka. Kita mo naman ang daming nakaaligid na bodyguards. Ang sabi ko, bakit hindi na lang video call? Agad akong napasang, ayon sa sinabi ni Nana. Kung sa bagay ay mas safe naman iyon. Tatawagan ko siya mamaya, tugon ko. Inilapag niya sa harap ko ang gatas at may kinuha sa kabinet, binili ko itong crackers, para naman may kinakain ka kahit kunti. Napansin kong hindi ka masyadong naglilihi, may iba ka bang pinaglilihian, Hija, anya sa isang mababang tono. I roamed the eyes around to see if there's anyone in the kitchen beside us. Wala naman kaya nakahinga ako ng maluwag. Advantage naman po ang hindi ko pagkakaroon ng rapid cravings. Baka pati ang mga kasambahay ay magtakha kapag nakitang malakas akong kumain, sagot ko. Pareho kaming natawa ni Nana. After drinking Gizwe milk, I went up to call Micah. Agad na pumasok ang tawag ko at nakitang nasa hospital siya dahil sa background niya. How are you? Tanong niya agad habang inaanggulo ang kamera niya. Too as good, G.
Pinanuntahan ko si Sasha personally. At nakapag-usap na kami tungkol sa'yo. I'm waiting for her to come back. I nodded my head. Micah is wearing her corporate attire. Mukhang galing pa siyang opisina niya. Hindi ko magawang hindi mapansin na medyo naging tanned ang skin niya. She looks more beautiful because of her glowing fair tanned skin. Hindi naman sa effortless siya mag-ayos dati pero napansin kong sobrang ayos na ayos siya ngayon. The way she angles her face made me think that she's probably insinuating something. More like, look at me, something changed, blooming ka ngayon, Micah. May sumungkit na ba sa puso mo? Hindi ko maiwasang mang-intrega. She scooped her straight long hair and put it on her left shoulder. Heh! Ngayon mo lang talaga na itanong iyan? Siyempre I needed to find a match for myself. Alam mo bang loner na ako kasi wala ka na dito? Kunti na lang talaga luhuran ko iyong lalaking may-ari ng Romania Hotel para lang makuha ang original copy ng footage. Ang kaso pati ang impormasyon tungkol sa may-ari ng hotel ay ipinagdadamot ng hotel management. Paano kaya lumago ang hotel na iyon? Sa tingin mo mga sindikato ang karamihan sa kliyente nila, mahaba niyang paliwanag brow shot up and I gave her the doubtful look. How did you know that the owner of that hotel is a man? Nag-iwas ng tingin ang magaling kong kaibigan. She shrugged. Magsasalita na sana ako pero nakalusot siya nang makita kong tumayo siya para batin si Sasha. Ipinakilala rin ako ni Micah sa kanya. After the brief introduction, Sasha started asking various things about me. Then she gave me lessons and some tips. Don't stress out yourself, it's dangerous for the health of your baby. Also, you have to eat nutritious food, ani Sasha. Tango lamang ako ng tango. Rapid cravings is very normal. Of course, that includes morning sickness. Normal lamang ang pagsusuka kapag nagdadalang tao ka. Tumango ulit ako at mumiti. I thought that's the end of our conversation. Pero nagpatuloy siya. Pregnancy can also increase your sex drive aside from rapid cravings. At iba-iba kung maglihi ang mga babae. Your husband should be aware that you'll have mood swings too. Nalaglag ang pangako, nag-focus ang utak ko sa sinabi niyang pregnancy can increase a sex drive. Doc sex drive as in sexual desire, pagkukumpirma ko. She nodded happily. Being close to your husband such as you can't help yourself, but to be intimate with him is normal, napabuga ako ng hangin. So, need to stay away from Ammon. Oh, my God. Thank you, Doth. Igulp. Our conversation ended there, kagat-kagat ni Micah ang kanyang kuko, habang pinagmamasdan ako. She's now in her car. Kung alam ko lang na mas delikado pala ito, sana kinidnap na lang kita at itinago sa isang isla, ani Micah. I rolled in my eyes. Oh no, dear. Hindi natin pag-aawayan ang bagay na ito. I'll do something to stay away from him. Sa mga nagdaang araw ba hindi ka nakakaramdam ng temptation? Hindi naningkit ang kanyang mga mata. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Ali. I am not lying kasi totoo naman na wala akong naramdamang temptation. Is it because I'm careful? O baka naman wala talagang epekto sa akin ang presensya ni Aamon? Really? Do you find him hot though? Did he ever try to kiss you and you kissed him back? Tuloy-tuloy niyang tanong. Yung lips parted to gasp some air. I couldn't afford to answer her. I'm not gonna lie to Micah. I find Ammon hot and we've kissed before. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang maalala ko ang malambot niyang mga labi. Pinamulahanan ako. I coughed and shifted on his seat uncomfortably. Never mind, Allison. Just stay away from him. Little double the payment so that Jello's team can do anything to get the information about your child's father. I'll call you again tomorrow. She ended the call. Felt guilty. Micah is doing her best out there to help me. Sana lang talaga ay hindi makaisip ng delikadong bagay ang kaibigan ko. If they infiltrated that hotel. God knows they're digging their own grave. I spent the daytime watching shows on that sea. Kinailangan ko pang maghanap ng matinong channel dahil puro eating show ang palabas. I am craving for Filipino foods.
Madame Tatiana, Lord Ammon wants to talk to you. The majordomo handed me the wireless telephone. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala kami nakapagplitan ng numbers. Inabot ko ang telepono. Yes, pito pa unang salita ko. Tia be home late. May aasikasuhin lang akong importanteng bagay kaya baka tulog ka na pag-ating kusero, untag ni Aamon sa kabilang linya. I curled my lips and was stunned for a while. That's new. Palagi kasi siyang umuuwi ng maaga. Hindi pa naman nag-lunch time kaya matagal siguro matapos ang kung anumang importanteng bagay na aasikasuhin niya. Ganoon ba? Alright, simpleng tugon ko. I heard him heaved a sigh on the other line. Pinakiramdaman ko ang kabilang linya. May mga naririnig akong kalabog sa background niya. Nasaan ba siya? Lang minuto kaming tahimik. Ayokong ibaba ang telepono dahil pakiramdam ko'y may gusto pa siyang sabihin. Pero imbes na siya ang marinig ko sa kabilang linya, isang malakas na kalabog ang narinig ko at kasunod nyon ay sigaw ng isang lalaki, spared. Napatayo ako sa gulat. Who's that? Aamon, tawag ko sa kanya at nagsimulang tumambol sa kaba ang puso ko. Aysan. Nakahinga ako ng maluwag nang sumagot siya. Baka guni-guni ko lamang iyong narinig ko. Nasa office ka ba ngayon? Umupo ako at pinatay ang sisi para mas marinig ko siya ng malinaw. Running some errand, sweetheart. His stone-cold voice sent chills down Esley's spine. That doesn't sound like him. Okay. Am I disturbing you? I should put the phone down. I'll review some documents, kinakabahan kong sambit at pinatay na ang tawag. Pakiramdam ko ay galit si Aamon. May nangyari kaya? Habang nag-iisip ako ng mga bagay-bagay, sumingit ang mayordomo. Madame Tatiana, I would like to inform you that Madame Madeline will arrive this afternoon, pagbibigay alam ng mayordomo. Who's Madame Madeline? Nagtatakha kong tanong. Lord Maximo's stepmother. Mr. Tessiment's stepmother. That means she can also be considered as Ammon's step-grandmother. Bigla akong nataranta. Oh, my God. Do I need to dress up? Is she hard to please? She's strict, sunod-sunod kong tanong sa natatarantang boses. Napangiti ng hilaw ang mayordomo. Ibig sabihin ay ang sagot sa lahat ng tanong ko. This is bad. Madaling makatunog ang mga babae. I need to leave a good impression or else. Afternoon came and it did her best to dress up well. I am wearing a full white long-sleeve pencil-cut dress paired with white pearl sandals. Hindi ko alam kung ayos lang ba ito. Kailangan kong mag-shopping dahil puro outdated ang nadala kong damit. Nakalugay ang mahaba kong buhok at naglagay na rin ako ng make-up sa mukha ko. When heard the arrival of the cars, kinabahan ako ng todo. Dumungaw ako mula sa veranda at nakita ang 4 na limited edition ka nakahilera ang mga katulong sa ingranding hagdanan habang hinihintay na lumabas si Madame Madeline sa kotse. Hisa, bumaba ka na para mabati mo ang lola ng iyong asawa. Halos tumalon ako sa gulat kay Nana. Binigyan niya ako ng isang nakakalokong ngiti habang tinatanaw ang 4 na kotseng nakaparada sa baba. Alam kaya ni Aamon na darating siya, tanong ko sa sarili ko. Bumaba kami pareho ni Nana. Nasa kalagitnaan pa kami ng pagbaba sa grand staircase ng Tessimond Mansion, ay narinig ko na ang galit na boses ng isang matandang babae. She's standing on the entrance while facing the majordomo. A.S.L. Ellen a même pas pris la peine de venir me saluer asked Madame Madeline on her French accent. Lumakas ang paghinga ko at napalunok ako. She's looking for me. She said, where is she? She didn't even bother to come down to greet me. I can understand her since studied foreign language to enhance my skill in speaking and reaching out our clients since I'm running to real estate company. I will call her right away, Madam. Kalmadong sagot ng mayordomo, bago pa siya makaalis sa kanyang pwesto ay nagmadali na ako agad na bumaba. I walk almost half running just to get near them. Halos mahulog ako sa hagdanan dahil sa pagmamadali. Mabuti at nahawakan ako ni Nana. Bonjour, Madame Madeline, I greeted her with a high-pitched tone. The grumpy negativo isa-like Madame faced me. She stood in front of me and almost frowned after she saw me.
She scanned me from head to foot and forced a smile. Madame Madeline is wearing a fashion trend set of suit and a cardigan. I think she's in mid-limampus yet looking young and elegant with her timeless beauty. Tumagal ang titigs niya sa suot ko bago sa mukha ko. Pakiramdam ko'y pangit na agad ang impression niya sa akin. The edge of Esva's lips twitched. Halos hindi ako huminga dahil sa kaba. What's the most crucial thing you needed to acquire when it comes to managing your business? Is it financial management? Yeah, it is, but definitely not for me. Is it marketing, communication and negotiation, leadership, project management and planning, delegation and time management, problem solving, or networking? No, it's being ruthless. You need to put in mind that business can be somehow dirty, and in order for you to be at the top of the summit, you have to take a risk and play dirty too. Taking down your opponent ruthlessly shall never affect your performance and the way you think. It's business. If they fall because of you, sorry, but it's business. Lord Aemon, I found the chairman of the Rainbow Media, Ray informed me on the other line. Loosened up, Nlaitai and gasped some air. State the address and we'll be there in a minute. Ray gave me the exact location as Virgo, Nlai's second personal assistant, maneuvers the car. It was a fine day to start hunting down bad people. The beautiful nature view here in Shroff, Greenland is as beautiful and Pitorikari relaxing as before. Fresh air and green trees all over the place complemented the view. I busied myself admiring the nature while looking outside the window as we passed Ila Dam. May meeting sana akong dadaluhan pero mas importante ang mambagsak ng ibang kumpanya. Rainbow Media is a sister company of Triangle Entertainment. Triangle Entertainment has released a statement saying that they will burn down Tres Vans company. The chairman is also responsible for trying to drug Papa in Thailand. I received a call from Gideon last night before we went to Millicent Collections, Walumpu Day anniversary. Gideon is the commander of the Royal Matador, Lance Royal Knights. He reported that someone tried to put a drug on Papa's drink. Luckily, I hired the most reliable bodyguards for Papa. I was waiting for Noy's wife that time when Noy's phone rang. It was Gideon. Agad ko itong sinagot. I know this shouldn't be reported as early as this without finding out who did it, but Lord Aemon, Lord Maximo got almost drugged out inside the VIP room where his business associates held the meeting for their collaboration. Gideon reported from the other line. My face darkened after hearing his report. I gritted in my teeth out of anger. Find out who did it and send me the tool information. You know the drill, I replied coldly. Where is Papa? We are working on it. Lord Maximo is safe now. We are also investigating his business associates, but it will take an hour before we can seal the entrance and the exit of this hotel. There are media and some guests who were present here. Hinilot ko ang sentido ko dahil nawawalan na ako ng pasensya. How dare they try to harm Papa? They won't get away from this. How many media? Who are the guests? Nearly 50 media, and as for the guest lists, I've sent it to Ray. I heard Tatiana went out from the bathroom. Kailangan kong ibaba ang tawag, Lord Aemon, some famous reporters are filming the scene. I heard the nosy people on his background. Let Tres handle them. Roger that. The other line was cut but didn't put down the phone. I'm sure those idiots will watch the Queen's Runway. Sambit ko bago ibinaba ang cellphone ko. Kahit kanina pa ibinaba ni Gideon ang tawag, everyone has the other side. They don't want other people to see weakness that can crush their pride in a single blow. So even if it will cost themselves, they'll do everything to protect it. I know myself too well. I am not a good person. I am short-tempered, strict, domineering and controlling kind of person. Probably the reason why women don't really mean it when they are trying to hook up with me. They hate in my kind. I want everything to work out between me and Tatiana. That's why I don't want her to see my ugly side. I don't want to expose her from any world where the other me is truly disgusting. Tumigil ang kotse sa tapat ng isang malaking bahay. Tago ang lugar na ito dahil isang private property ang lupang pinagtayuan ng rest house na ito. Pero kahit na mahigpit ang seguridad na gawa ng mga tauhan kong makapasok. Bumaba ako sa kotse at pinasadahan ng tingin ang buong paligid. The fresh air is so relaxing.
Lord Ammon, Chairman Benedict and his men are inside the house. I've infiltrated their security system so it's safe to have a surprise attack, salubong sa akin ni Ray. Inilingan ko siya. We will go inside even if they see us, ani ko at naglakad na patungo sa entrance ng bahay. Ilang men followed me. Sinipa ni Ray at Virgo ang malaking pintuan at nasira ito agad. Kitang-kita namin ang pagkakataranta ng mga lalaking nasa loob. Their eyes squint and were locked to the man sitting in the middle of an expensive couch. Who are you? Galit na tanong ni Chairman Benedict at napatayo ito. We came from hell to fetch you, I replied and grinned. Hindi armado ang kanyang mga bantay. Mukhang akala nila ay walang makakahanap sa kanila dito. Nagsimulang umatake ang kanyang mga tauhan, kaya nanlaban ang aking mga tauhan. I kicked the other man who approached me. Unfortunately, he landed on the table nearby. You won't get away from this, sigaw ng isa sa mga lalaki niya. Napailing ako nang makitang nakatayo sa harapan niya si Virgo. Baka hindi na yan sikatan ng araw. Binalingan ko ang lalaking sadya ko. He's trembling. Chairman Benedict of Rainbow Media, kalmado kong tanong kahit na alam kong siya nga ang chairman na hinahanap ko. Two of early men forced him to sit down. Nagpumiglas siya pero sinikmuraan siya ni Harith. Ak? Oh, who the hell are you? Nagawa pa rin niyang magsalita. Bagot na bagot akong naglakad patungo sa kanya. Nakatulog na ang kanyang mga bata kaya takot na siya. I have an offer. Don't we change the name of your company into black and white? Rainbow is too much of a color combination, I said as check the exceptional interior design of the room. Ray put chair on my side. Agad naman akong umupo at sinenyasan si Virgo na ilabas ang kontrata. You know, Triangle Entertainment is no longer part of the industry. How would you like your company to be at ease? Malamig kong tanong inayos ko ang gusot sa damit ko bago siya bigyan ng nakakasindak na tingin. Inilapag ni Virgo ang kontrata sa harap niya. He picked it up and read what's written on it. You are fucking insane. Ellie would sell only compa, act. Hindi pa siya tapos magsalita pero sinikmuraan siya ulit ni Harith. Mr. Benedict Ramsay, I am giving you an hour to think. I will take no as an answer. It's either you sign the contract or sell the company, I spat rudely and draw out the phone. Of course he has no choice at all. Nakalagay sa kontrata na isisiwalat ko ang lahat ng maruruming gawain niya kung hindi siya papayag na ibenta sa akin ang 956 stock ng kanyang kumpanya. Kung ayaw niya naman, bibilhin ko ng buo ang Rainbow Media, kundi ipapagiba ko ito at makukulong siya dahil malalaman ng buong mundo ang kanyang maruruming gawain at trabaho. He protested but was beaten yet Harith again. Pinaglaruan ko ang cellphone ko habang hinihintay ang desisyon niya. He is already crying. I didn't mind him and dialed our house number. Mukhang matatagalan ako bago matapos puntahan ang mga nasa listahan ko. Rosetta, our majordomo, answered the phone. Hindi ko pa kasi nakuha ang number ni Tatiana. Tesemond Residence, Rosetta speaking, how may I help you? Tumahimik ang mga tauhan ko nang makitang may kausap ako sa cellphone. Let me talk to my wife. Lord Ammon. Right away. Maya-maya ay narinig kong nagsalita sa kabilang linya si Tatiana. Yes, paunang salita niya. Till be home late. May asikasuhin lang akong importanteng bagay kaya baka tulog ka na pagdating ko, untag ko. Ganoon ba? Alright, simpleng tugon niya. I heaved a sigh. Hindi ko alam kung ayos lang ba sa kanya yon o hindi. Biglang tumayo si Chairman Benedict at umambang tatakbo pero agad siyang nahawakan ni Harith at ibinalibag ito sa inuupuan niya kanina. Henry jaw tightened. Pinakiramdaman ko ang kabilang linya kung narinig ba iyon ni Tatiana o hindi. Binato ko ng masamang tingin ang lalaki at tumayo ng tahimik. Spare me, sigaw ni Chairman Benedict. Fuck. Don't give her bad ideas, you filthy old man. Pinatayo siya ni Ray at Harith. Lumakas ang paghinga ko dahil naubusan na ako ng pasensya. I was about to hit him hard on the face when Tatiana called and my name on the other line. Aamon? Napatigil ako. Everyone remained silent too. Yelan, tugon ko. Nasa office ka ba ngayon? Isa licked my lower lip and tried to calm myself. Running some errand, sweetheart,
I replied as a lower and weak voice to sound good but I sounded cold instead. Mas lalo kong sinamaan ng tingin si Chairman Benedict. He gestured to spare him but grabbed the collar of his shirt. Okay. Am I disturbing you? I should put the phone down. I'll review some documents, paalam ni Tatiana at pinatay ang tawag. Pagkababa ko pa lamang sa cellphone ko ay agad na lumanding ang kamao ko sa mukha ni Chairman Benedict. Napahiga siya sa sahig. I swear, if Tatiana think I'm doing some dirty work, I'll hunt this man forever. I changed in my mind. Demolish Rainbow Media and expose his dirty works including the illegal immigration of his second family, I said while gritting my teeth. Tinalikuran ko siya. Sumunod sa akin si Ray at Virgo. No. Please, spare me. Spare Lee family, he begged. Beauty continued walking outside the house. The house was filled with his loud begging. Ray opened the car and went inside. Virgo hopped in on the driver's seat and started the engine, while Ray sat on the passenger seat. Who is next on the list? I asked Ray. Pentagon Group. They are associated with Triangle Entertainment and they develop drugs. Also, the chairman of this company is the founder of Dream Asia Charibay. 85% of the fund that they are receiving is automatically transferred to a private account used for illegal transactions, Ray explained. Illy's brow shot up and the edge of her lips twitched. There are people who don't really know how to use money wisely. Let's go. Let's make them taste their own drugs. This will be a long day, I mumbled while playing with Ella lips. I'll just really hope they won't hate how I crushed them down today, I grinned. Matagal akong sinuri ni Madam Madeline bago niya inutusan ang mga kasambahay na ipasok ang kanyang maleta. She's probably staying here. Sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko nang hawakan niya ang buhok ko at marahang sinuklay gamit ang kanyang mga daliri. Let's get inside, Madame. Would you like to have a cup of tea? Kinakabahan kong tanong. She is so quiet that I can almost hear cricket after saying those words. Her lips slowly rose up, forming a genuine and a bright smile. Umayo siya ng tayo at tumikim. Rosetta, prepare the snack for us, utos niya sa mayordomo ng mansion. Nagsipasukan ang mga kasambahay. Nanatili ang 6 na babaeng palaging kasama ni Rosetta. Nana excused herself to help the other maids prepare snack for us. Napatalan ako nang higitin ako ni Madam Madeline papunta sa living room. She excitedly pulled a chair and forced me to sit. Tahimik ko siyang pinanood na umikot sa kabilang upuan. She sat in her elegant manner then looked at me straight in the eye. Sa araw ng kasal namin ni Aamon ay wala si Madam Madeline. Kaya naman ay sobra ang kaba ko ngayon. Paano kung batuhin niya ako ng mga katanungan na hindi ko kayang sagutin? O di kaya ay kwestiyonan ang desisyon ng ama ni Aamon na ako ang napili niyang ipakasal sa anak niya? Emilia and Lorna told me everything about you. I am sad because they didn't bother to invite me on my step-grandson, a wedding day that Skylar decided to visit you today, she said in sulky manner. Pinaypayan niya ang sarili niya gamit ang kanyang mga kamay na parabang naiyak na siya. Illy's lips parted. I forced a smile. I'm so sorry, Madame Madeline. The wedding was rushed, yes? Maximo said you rushed the wedding. Illy? What could be your motive, Hisha? Putol niya sa sasabihin ko parang tumalon ang puso ko. Lumakas ang pagtibok ng puso ko at hindi ko magawang sumagot. Women are chasing Aamon for his money. Are you that kind of woman? Are you after his wealth? Pagpapatuloy niya sa galit na tono. Para akong sinampal sa tanong niya. Kahit na hindi naman iyon ang dahilan ko para pumayag at hindi ko naman alam na kay Aamon ako ipapakasal ni Daddy ay alam kong may mali at baho rin akong tinatago. Kumibot ang labi ko at napakurap ako. You are wrong, Madame. I am not the gold digger. I'm not the gold digger but am a user. Ang sama ng tingin ko sa sarili ko dahil sa naisip ko. Hindi ko maiwasang aminin sa sarili ko na masama pa rin ako. I am taking advantage of this marriage just to save Jimmy face and the baby. Oh, sure you're not. You grew up in the Philippines. Yes, Madame. Only daughter of Dominic. Tumango ako ng 3 beses.
She crossed her arms. Do you know how to cook? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil sa kanyang tanong. Nahiya ako bigla. Pinamulahanan ako. Alaynan. Based on your reaction, you don't know how to cook. Tuubad, untad niya sa namamaliit na tono. Napatungo ako. Don't know how to cook special dishes. Bilang lang ang alam kong lutuin at puro Filipino dishes pa. Lumaki akong laki sa layaw. At si Nana palagi ang nagluluto para sa akin, nanliit ako bigla sa sarili ko. It felt like they am not eligible to be Amon's wife or even anyone. Alam kong kailangang matuto ng mga kababaihan ang magluto at gawin ang mga gawaing bahay. Dapat ko bang sisihin ang sarili ko dahil hindi ako natuto? Are you perhaps a model in the Philippines? Matigas nitong tanong na paangat ang tingin ko sa kanya at agad na umiling Pino, Madam. I am not into modeling or showbiz, magalang kong sagot. Pinagtaasan niya ako ng kilay at muling pinasadahan ng tingin ang damit ko. Napatingin ako sa suot ko. May problema kaya sa damit na ito? I like your dress. What is the brand of your dress? Nag-iba ang tono ng kanyang pananalita. Medyo naglooding pa ang utak ko sa kanyang tanong. Kaya ba siya titig na titig kanina ay nagustuhan niya ito? Napangiti ako bigla. I bought this last time in Paris. It's a Madi fashion brand. Tumayo ako at umikot para ipakita ang kabuuan ng damit. It fits you well. Do you always buy that brand? Tumigil ako sa pag-ikot para harapin siya. Yes. I love their fashion style. Honestly, I have no fashion sense at all, but my best friend loves to wear trendy and fashion clothes. Later on, I got accustomed of wearing brandy dresses too. Ngiting-ngiti ako habang nagsasalita. So you only visit Paris to buy clothes from that brand? Gulat niyang tanong. Yes, madam. Madi fashion is famous yet you can only find it in Paris. Si Micah kasi ay gustong-gusto ang telang ginagamit nila dahil hindi mainit kapag sinusuot. Smooth siya sa katawan at hindi revealing. Ang sabi niya kasi ay bagay sa kahit anong edad ang lahat ng damit na binibenta nila, kaya sinubukan kong mag-shopping sa brand na iyon. Kalaunan ay nagustuhan ko ang mga damit nila, kaya mula noon ay doon na ako bumibili ng damit ko. Nakitaan ko ng tuwa at pagkakamangha ang mukha ni Madam Madeline. Pero nang mapansin na pinagmamasdan ko siya, ay bumalik sa pagiging walang emosyon ang kanyang mukha. Napangiti ako ng patago. Tahimik kaming kumain ni Madam Madeline nang dumating ang merienda na inihanda ng mga kasambahay. Kinagabihan ay nanatili ako sa kwarto. Kakatapos lang namin kumain ng lola ni Aamon. Naubusan ako ng isasagot ng batuhin niya ako ng mga tanong. Nagalit pa siya sa akin dahil dapat daw na hintayin kong dumating si Aamon para sabay kaming kumain. Mukhang alam niya na gagabihin ng uwi ang apo niya. Naligo ako at nagpalit ng damit pantulog. 10:00 na ng gabi pero wala pa rin si Aamon. Hindi rin ako makatulog. Pabalik-balik ako sa veranda para tignan kung may paparating bang sasakyan pero wala. Tanaw ko ang ingranding gate at sarado ito, walang bakas na may darating na kotse. Nang nag-12 na ay bumaba ako para sana tignan kung dumating na ba si Aamon at hindi lang umakyat sa taas. Naabutan ko ang mga kasambahay na parang maaamong tuta na nakatayo sa harapan ni Madam habang galit na galit itong nagsasalita gamit ang Pranses niyang lengguwahe. We've tried to contact him 20 times, Madam, then contact him again. Putol ni Madam Madeline sa isang kasambahay, nanginig sa takot ang ibang kasambahay. Rosetta is holding a wireless telephone. Pagkababa ko sa ingranding hagdanan ay lahat sila napatingin sa akin. Are you even worried to your husband? Sarkastikong tanong ni Madam. Napaatras ako dahil sa lakas ng kanyang boses. Aamon called me earlier. He's coming home late because he'll be running some errand, sabi ko. Alice, don't you decide to call him? Hindi ako nakapagsalita. Paano ko sasabihin na hindi kami nakapagpalitan ng numero ni Aamon? Napakamot sa kanyang ulo ang ibang mga kasambahay na alam ang dahilan kung bakit hindi ko siya matawagan. Nang makatunog si Madam ay sarkastiko siyang tumawa. Oh my goodness! I can't believe you don't even have your husband's number, she said hysterically. Napatungo ako. Iniwan niya kami para umakyat na sa taas. Sumunod ang ibang kasambahay sa kanya. Ang iba ay tumungo na sa maid headquarters.
Nanatili naman si Rosetta at ang dalawang kasambahay. Madame Tatiana, you should rest now. Lord Amon will surely arrive later, alo niya sa akin, inisyan ko na lamang siya. Iniwan din nila ako para magpahinga muna. Mukhang pare-pareho kaming hindi makatulog. Naiwan akong mag-isa sa baba. Binuksan ko ang malaking pinto at lumabas. Nayakap ko ang sarili ko dahil agad akong inatake ng lamig. Madam you want to wait for Lord Amon, do it inside your room. It's freezing outside. One of the patrolling guard approached me. Inilingan ko na lamang siya at tinanaw ang gate. Ilang minuto pa lang ang itinagal ko ay nakaramdam na ako ng pagod, lamig at antok. Nakasuot naman akong jacket pero hindi yata nito kayang labanan ang lamig. This is not a good idea, madame. I will inform you right away if Lord Amon arrived. Let me escort you inside so you can rest well, nangungumbenseng antag ng iward. Muli ay inilingan ko siya. Hindi ko alam kung bakit hinihintay ko si Aamon. Wala dapat akong pakialam sa kanya. It's okay. I will wait here, ani ko habang nanginginig sa lamig. Agad na hinubad ng guard ang coat ng kanyang uniforme. Lord Amon will kill me for sure. Pardon if I boldness, Madame Tatiana. Isinuot niya sa akin ang kanyang coat. Nainitan ako dahil doon. Agad akong nagpasalamat. Tumingala ako para mamangha sa mga bituin sa kalangitan. Pero dumako ang tingin ko sa veranda ng kwarto ni Madame Madeline at nakita siyang mataman kaming pinagmamasdan. Agad akong nataranta. Huwag niya sana masamain ang kanyang nakita, the attention was fixed to a car that was parked in front of us. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Aamon. What are you doing out here? Malamig na tanong ni Aamon habang diretsong naglalakad patungo sa akin. The guard stepped aside to give him way. Umaliwalas naman ang mukha ko nang makita ko si Aamon. I am relieved to see him. Hinihintay kitang dumating, sagot ko sa kanyang tanong, pwede ka namang maghintay sa kwarto natin. Bakit dito ka pa naghintay? He eyed the guard then back to me. Tumagal ang tingin niya sa coat na suot ko. Nagulat ako nang alisin niya sa balikat ko ang coat. Agad niyan hinubad ang suot niyang coat at iyon ang isinuot sa akin. Let's get inside, Anya. Sumabay ako sa kanyang paglalakad. Hanggang sa nakaakyat na kami sa taas ay tahimik lamang siya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha pagkatapos niyang isarado ang pinto. He loosened up his tie. His expression is dark. I think he's not in the mood. Dumating nga pala ang lola mo, putol ko sa katahimikan. Pupunta na sana ako sa kama para matulog pero hinigit ako ni Aamon. He pinned me on the door. Gulat ko siyang tinignan. Are you seeing that guard on his way back? He asked coldly. Kinabahan ako sa tono ng pananalita ni Aamon. Mukha talaga siyang galit at naubusan ng pasensya. Magkasalubong ang kanyang mga kilay at nakakasindak ang kanyang mga titig. What? No, I can no longer see gentleness in his eyes. He licked his lips without looking away, lumakas ang pagtibok sa puso ko. Huwag naman sana nila masamain ang nakita nila. Kung iba na ang naiisip ni Aamon sa nadatnan niya, paano pa kaya si Madame Madeline na mukhang pinapanood kami kanina? Ayokong magkaroon ng issue dito. You're wrong. Kung ano man ang iniisip mong masama ay mali iyon. That guard offered me his coat because I am feeling cold. Agad kong paliwanag, pwede ka namang maghintay dito para hindi ka malamigan, matigas niyang sambit. Sa gusto kong sa labas kahintayin. Ano bang ginawa mo para matagalan ka ng uwi? Your Lola is here and she is worried. You waited for me outside because you're worried. Nahimigan ko ang tuwa sa kanyang boses. Hindi ba niya makuha na nandito ang lola niya? Wala ba siyang pake? Of course I'm worried. That's normal. Hindi ka naman ginagabi ng uwi, kunot noo kong untag isauhim bit his lower lip and suppressed a smile. Pero maya-maya ay hindi na niya mapigilang hindi ipakita ang malapad niyang ngiti. Mas lalong kumunot ang noo ko. Won't go home late anymore, Anya. I won't go home late anymore, Anya. Pinagtaasan ko ng kilay si Aamon. Siya ang bahala kung ayaw niyang umuwi ng late. Hindi niya na kailangan pang sabihin sa akin ang plano niya. Okay, simple kong tugon sa sinabi niya.
Kakawala na sana ulit ako pero nahawakan niya ang balikat ko at muli akong isinandal sa pinto. Pinangunutan ko siya ang noo. Bakit? Hindi pa ba tayo tapos mag-usap? Nagtatakha kong tarnong instead of answering me, he crouched down and kissed me on the lips. I was stunned and I couldn't move. I felt an electricity running down through my veins. His lips moved then, felt his tongue lick my lower lip. Agad na nag-init ang katawan ko sa kanyang ginawa. My mouth ran dry and the knees went weak. Marahan niyang hinawakan at hinaplos ang baywang ko. Pito dreamed open your mouth, sweetheart, napapaos nitong antag. Pumungay ang kanyan mga mata. Inawang ko ang bibig ko at muli ay inatake niya ako ng halik. This time, he deepened the kiss. Pinamulahanan ako habang pinapanood ang ekspresyon ni Aamon. I closed my eyes and enjoyed his kisses. He slid his tongue inside and my mouth. When his tongue flickered twice, it tried to kiss him back. Mas lalo akong nakaramdam ng init. Aamon tried to suck on his lower lip before he bit it. Napadaing ako dahil sa kanyang ginawa. His kisses went down on my neck then to my earlobe. Hibigan ni Bling it nakaramdam ako ng kiliti pero mas nanaig ang kakaibang init sa katawan ko. His other hand slipped on his upper garment. It freely wandered on his naked skin. He drew a circle on his stomach then caresses it slowly down to my lower abdomen making me feel hot and aroused. Lumakas ang paghinga ko. My mind was then clouded with lewd scenes, flashing a memory of me and Spencer being intimate with each other in Romania Hotel. Tumalon ang puso ko at napadilat ako. Itinulak ko si Aamon palayo sa akin. He gave me his confused look followed by his unsatisfied reaction. Pareho namin hinahabol ang aming hininga. What's wrong? Tanong niya. I looked away. I couldn't bear to look at him in the eye. Hindi ko alam kung bakit sumagi sa isipan ko si Spencer. Buti I'm thankful for that. I remember that need to protect the baby. I have to suppress Eva's sexual desire. On Israel. Napasigaw ako sa gulat. He scooped me up and made me straddle him and pinned me firmly on the door. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. We are so close to each other. Mabilis ang kanyang paghinga. Amoy na amoy ko ang mabango niyang pabango. His warm and minty breath is distracting my mind. Bumaba ang tingin ko sa kanyang mga labi. They are swollen and red because of the kiss a while ago. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang titig na titig ako. Tumikim ako at sinubukan siyang itulak pero hindi siya natinag. His pair of aqua blue eyes made me feel nervous. Para akong inaanod. Parang na-enjoy mo naman ang mga halik ko. Bakit mo ako pinatigil? Tunog ng aasar nitong sambit. My face flushed. Are you going too far? Hindi pa ako ready na utal kong tugon. He chuckled. So when are you going to be ready? On our honeymoon, he whispered huskily. I stopped breathing after what he said. May honeymoon pa pala? Tumaas ang boses ko. Akala ko ay nakalimot na ang isang ito. His brow shot up. You don't really think I wouldn't want a honeymoon, do you? He said and tilted his head. Problemado ko siyang binigyan ng tingin. Napabuntong hininga ako. Gumalaw siya at buong lakas akong inangat muli para mas maayos niya akong mahawakan. Akala ko ay ibababa na niya ako pero nalaglag ang pangako nang sinubukan niyang iangat ang damit pangtas ko at ipinasok ang ulo niya roon. Narinig ko ang kunting pagkakapunit ng damit ko nang ma-stretched ito. He started kissing the bare skin. What the hell are you doing, Aamon? Natataranta kong tanong habang sinusubukang ilayo ang ulo niya roon. Your skin is so smooth and sensitive. Hinalikan ko lang naman pero namumula na, inosente niyang untag. Napapikit ako sa sobrang kahihiyan. Pakiramdam ko ay umakyat na ang lahat ng dugo sa mukha ko. Walang pasensya kong inangat ang damit ko. Iniluwanon ang mukha ni Aamon na titig sa suot kong bra. You pervert, sigaw ko sa kanya. Hindi ko na napigilan at sinabunutan ko siya. Good thing he has a medium-length hair. Aaray ko, nasasaktan niyang sabi. Mukha siyang nasaktan dahil sa ginawa ko, pero nagawa niya pa rin ang tumawa ng malakas. You can't possibly call me that, Tashana.
I'm your husband, malambing nitong untad. He smirked. Isang higit ulit sa buhok niya at medyo napasigaw siya ulit. Stop it, sweetheart. Masakit nagpapaawa nitong untag kahit na mukha naman siyang maayos. Nagpumiglas ako para kumawala pero ayaw niya akong bitawan. He laughed in a mocking way while trying to hold me firmly. Ibaba mo nga ako. Tunog galit na ako. Ayoko nga pagmamatigas niya. Dumako ang kamay ko sa kaliwang tainga niya. Nanggigigil kong piningwat ito. I thought he will scream because of pain but heard him moan while biting his lower lip. Nanindig ang balahibo ko. Agad kong binitawan ang tainga niya. What was that? Is that his soft spot? Are you playing with fire? He asked huskily while grinning. His expression darkened and I can see desire in his eyes. Napatikom ako at napalunok. Ibaba mo na ako, hindi niya ako sinunod. Mas idiniin niya ako sa pinto. He leaned closer to my neck and made his head rest on my shoulder. Hindi siya gumalaw ng ilang minuto at tahimik lamang kami. Nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga sa lig ko. Nakikilit ako dahil doon. Naglaro ang mata ko sa kabuuan ng kwarto namin. When saw our reflection on the big standing mirror, lumalim ang paghinga ko. That's too intimate. Napaiwas ang tingin ko roon. Ginalaw ko ang binti ko para ibaba niya na ako, pero mas lumalim ang kanyang paghinga. Don't move, Anya. He sniffed my neck. I tilted my head to see his reaction. Nakapikit siya at bahagyang magkasalubong ang kanyang dalawang kilay. Saka ko lang napagtanto kung bakit ayaw niya akong pagalawin nang may maramdaman ako. Something is poking the lower abdomen. Nanlaki ang mga mata ko. Aamon, kuha ko sa atensyon niya. Yeh! I can't almost hear his voice. Maybe it's better if you use the bathroom. I couldn't think of anything that will help him ease himself. Mas lalong nag-init ang magkabilang pisngi ko. He is damn horny. Damn it, mura niya at mas lalo kong naramdaman iyon sa lower abdomen ko. Oh, is Vagosen, he immediately put me down. I couldn't help it but to look at him down on his slacks. Bago ko pa maklaro iyon ay agad siyang tumalikod at tumakbo sa banyo. I heard a knock. Doon bumaling ang atensyon ko. Inayos ko ang sarili ko at hinarap ang pinto at binuksan ito. Bumungad sa akin ang masungit na mukha ni Madam Madeline. Where's Aamon? Bungad niyang tanong at naglaro agad ang mga mata niya sa buong silid. Itinuro ko ang pintuan ng bathroom namin. In the bathroom, Madam, kinakabahan kong sagot sa kanya. She instantly glanced at the door then back to me. Mataman niya akong sinuri ng ilang minuto. Bigla akong pinamulahanan ng maisip ang nangyari kanina. Baka narinig niya kami ni Aamon? Kanina pa kaya siya sa labas? Can you tell him to see me on the library after you finish doing your thing? What thing, Madam? Lito kong tanong. I will tell him to see you right away. Umiling siya at binigyan ako ng isang tingi na para bang pinaparatangan niya akong ipinagkakaila ko pang may ginagawa kaming milagro ng apo niya rito. Niniwian niya ako. Don't forget that you two are not alone here in the mansion. It's better to take it slow and do it in. Just not there. Itinuro niya ang kinatatayuan ko kung saan nakatayo kanina si Aamon. She slowly nodded her head once while raising her left brow before walking away with her imposing aura and elegant poise. Nalaglag ang panga ko. Is she trying to say that she caught us doing that thing and I don't have to deny it in front of her? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nakakahiyal o isvigosh. Mali ang iniisip niya. Nagtagal si Aamon sa bathroom. Ako naman ay hindi mapakali habang nakaupo sa gilid ng kama namin. I've been biting the nail for less than an hour. Maya-maya ay bumukas ang pinto at lumabas si Aamon. Bagong ligo siya at nakasuot na siya ng damit pantulog niya. When our eyes meet, Jive's face instantly turned red as I remember what happened earlier. Dumagdag pa sa isipan ko si Madam Madeline, kaya mas lalo akong nakaramdam ng kahihiyan. Pumunta rito ang lola mo kanina. Gusto ka ata makausap sa library, sabi ko. He walked towards my direction. Kinabahan na agad ako. Right away. Sabi niya sa akin na urgent ang pag-uusapan niyo.
Agad akong gumawa ng palusot ko para sa library na siya dumiretso. As long as he's not near me, I'll be fine. I can't freaking stop myself from responding to his actions. Paano pa kung hindi lang iyon ang inabot namin kanina? Amon suppressed a smile before nodding his head and walked towards the door. Sobrang gumaan ang pakiramdam na nang makalabas na siya humiga na agad ako sa kama para matulog. Pero pagpikit ko pa lamang ay ang mukha ni Aamon ang nakita ko. Sinubukan ko ulit na matulog pero ang reflection namin kanina sa salamin naman ang nakita ko. I changed the position and tried to sleep again. This time, the image that I can see is a zoomed image of Aamon's beautiful pair of aqua blue eyes. Kitang-kita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Bumangon ako agad. Buwesit! Baka bangungutin lang ako pag pinilit ko pang matulog. Ano ba itong mga nakikita ko? Humiga ulit ako. I refused to close in the eyes even just for 10 seconds. Bumalik na si Aamon pero hindi pa ako makatulog. Nakapatay na ang ilaw pero bukas ang lampshade. Pinanood ko siyang humiga sa tabi ko. He faced me and was about to hug me. Hindi niya nga lang itinuloy. Galeve are you'd give awake. Gulat niyang tarnong nang makitang dilat na dilat ang mga mata ko. Obviously, I can't sleep, iritado kong sagot at tumalikod sa kanya. Kasalanan mo. Gusto kong isigaw iyon sa pagmumukha niya. Halos murahin ko siya dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Naramdaman kong gumalaw si Aamon at inilapit nito ang katawan niya sa akin. Do you want me to help you sleep? I know how to make people sleep fast, marahan niyang bulong sa akin. No thanks. Save that to yourself, I rolled my eyes heavenward. Damn you, Aamon. Baka hindi lang ako makatulog. Alas 4 na ata ako nakatulog pero nagising nang nag-alas 7 na. Kailangan kong bumawi ng tulog mamaya. When woke up, Aamon is still on the bed too. Bahagya siyang nakatagilid paharap sa akin habang nakapikit at nangungunot ang noo. The small stubble on his face made his feature more manly. His angular face is breathtaking. I can't help but feel so envious of how perfect the outline of his face is. Mas maganda pa siya sa akin. Isa like how long and curly his eyelashes. His thick eyebrows has accentuated his dark expression. You will probably mistook him for being a snob and ruthless kind of person if you don't know him. His jaw tightened. When I moved, his eyes opened and met mine. Nanuyo ang lalamunan ko nang makita ang seryoso niyang tingin. I felt hypnotized while staring at his exceptionally beautiful set of aqua blue eyes. Bumangon ako agad at tinignan kung may muta ba ako sa mata. Nakakahiya naman. He is effortlessly handsome kahit nakagigising niya lang. Samantalang ako ay hindi pa maayos ang buhok ko. Good morning, he greeted me in his husky voice. Naramdaman kong bumangon din siya. Morning, di simple kong tugon at tumango. Agad akong tumayo para dumiretso na sa bathroom. This is also new. Maliban noong unang araw ng kasal namin, ngayon lang siya hindi umalis ng maaga. Usually kasi ay 6:00 pa lang or malapit na mag-7 ay nakaalis na siya. Nag-toothbrush ako at naghilamos. Pagkatapos ay lumabas ako sa bathroom at naabutang nakaupo na si Aamon sa harap ng table. Our breakfast is on the table. This time, it's a different set of breakfast. Nakita mo na ang tatlo sample design ng bahay. Agad na tanong ni Aamon pagkaupo ko pa lamang tinanguan ko siya. I actually like the design. Though the interior and exterior design looks expensive and the expected furnitures he will put there, hindi na ako umapila pa. Hindi ko lang maiwasang hindi matawa dahil hindi na siya normal na bahay sa akin. Maihahalin tulad na siya sa mansion namin sa Palawan. Hindi ba siya sanay na hindi tumira sa maliit na bahay? Ganoon din kaya kalaki ang penthouse niya? Do you want to add some details? I can ask Architect Gordon to make some changes, Anya. Kinuha ko ang sandwich at kinagatan ito bago siya sinagot. Wag na. Baka mahirapan lang iyong tao. At isa pa, ayos na sa akin iyon lahat, sagot ko. He started eating his food after he saw me putting a bite on his sandwich. Puno ng gulay ang plato ko at ang plato niya. He started segregating some portion of vegetables from his plate.
Nanatili akong nanonood sa kanyang ginagawa. Nang mapansin niya ang mga titig ko ay tumingin siya sa akin at mumiti ng hilaw. You don't like carrots and spinach? Tanong ko sa malit na boses. He coughed. Kind of. Levis, didn't you tell the cook? I'm not picky eater so kahit anong pagkain ay kinakain ko. It's fine. Let's eat. We remained quiet and continued eating our food. Hindi ko maiwasan ang panoorin siyang kumain. You have an allergy, hindi ko na maiwasan ay naitanong ko. Nag-angat siya ng tingin. Pinagtaasan ko naman siya ng kilay. Nope. I just simply don't like how they taste. Okay, ignored him. Tumayo ako at kinuha ang cellphone ko bago bumalik sa upuan ko. I unlocked my phone and tapped a certain app. Pinindot ko ang search button at tinipe ang buong pangalan ni Aamon. Isabit na lower lip when realized the action. Am I doing this? According to the result, Lord Hizkil Ammon Tessimond is the youngest billionaire around the globe. He is currently the king of the business empire. Lord Ammon is the only son of a well-known entrepreneur, Chairman Maximo Tessimond. Instead of inheriting the successful company of their family, which is the Tessimond Industries Incorporated, he made his own name and signature. You didn't inherit your father's company? I asked curiously to him. Nagtagal muna ang tingin niya sa akin bago sumagot ng, I don't need successful company to make me succeed. You can't reach success if you won't work hard and earn it. As simple as that. Sabagay, you are a business-minded. Scroll down again and tap the suggested search keywords about him. His likes and dislikes based on his recent interviews. He likes racing and sports. He likes taking the risk when it comes to business, and his philosophy in life as a business tycoon is, the key to success is to take risks, invest, and be patient. He is an athlete way back in high school. Of course, hindi ko mahahanap dito na ayaw niya ng carrots at spinach, kaya pinindot ko na lang ang image at nakita ko ang iba't ibang litrato niya. Aamon is linked to many different hot women including Marilia Skiller. Ang hilig naman niya magpasikat. Nakita ko ang pictures niya habang sakay sa iba't ibang limited edition sports car. Meron din sa red carpet kasama ang mga sikat na artista. Business trip and many more. Inangat ko ang tingin ko para tignan si Aamon. He is playing with his lips while staring intently at me. Tumikim ako at umayos ng upo. Bigla akong nahiya. What are you doing? Tanong niya habang naniningkit ang kanyang mga mata. Ibinaba ko ang cellphone ko sa kandungan ko. Binasa ko lang ang chats ni Mommy sa akin at ang emails ng sekretary ko, diretso kong tanong at kumurap. He looks doubtful so he continued talking. There's an urgent meeting. And what, nawalan ako ng sasabihin. Pero agad akong nag-isip ng iba pang palusot. They are asking for my presence. Virtual meeting would do at least. He eyed the whole room. Ginaya ko tuloy ang ginawa niya at pinasadahan ng tingin ang buong kwarto namin. Do you want me to prepare an office for you? My company has a lot of space. Our room doesn't look normal. You need a good background. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Umiling ako. Para naman akong magtatrabaho sa kumpanya mo niyan. Ayos lang sa library, that's only how you view it, don't say no. I'll text Ray to clean the unused room adjacent to the big office so you can use it. Kailan ba ang meeting? Ngayong umaga. Mamayang hapon. Napakurap ulit ako. He leaned his back on the backrest and crossed his arms. Pakiramdam ko tuloy alam niyang nagsisinungaling ako. Afternoon. Sinong matinong tao ba ang magtatawag ng meeting sa gabi? It's maybe afternoon here but it's already midnight in the Philippines, malamig niyang sambit. Napalunok ako. Sabi na eh. Mahirap lusutan ang isang ito. As I don't know what to say anymore. Your phone rang and it diverted our attention. Agad kong sinagot ang tawag at saka lang napagtanto na video call yun nang makita sa screen ang mukha ni Mommy. I glanced at Aamon. He didn't move. Hinintay niya ang susunod kong gagawin kaya inangat ko ang cellphone ko at ngitian si Mommy. Hey Mom, paunang bati ko. Allison.
How are you, honey? Masiglang tugon ni Mommy habang kumakaway at inaangulo ang kamera. I saw Lily walking towards Mommy. She sat beside her and waved her hand on the screen. What's up, sis? How's your life there in America, si Lily? Lumagpas ulit ang tingin ko kay Aamon na inabot ang sandwich niya at kinagatan ito bago ako binalingan ng tingin. I can't let them see him. Akala pa naman nila ang tatay niya ang pinakasalan ko. I'm good. America is amazing. Kayo ba? Si Daddy kamusta naman? We are fine, Hija. Ang daming nangyari. Your daddy is not yet home. Mag-o-overnight ang dalawang team para sa bagong project ng kumpanya. You will join their meeting later. Umaga naman dyan, hindi ba, si Mommy? Sumilay ang ngiti sa labi ko. Hear that, Amon? Halakala mo ah. Hindi ako nagsisinungaling. Yes, Mommy. Gail has informed me. I have the copy of the whole report about the house lots and their proposed designs. Which is true. Kahapon pa iyon ipinadala ni Gail sa akin. Tumayo si Aamon para abutin ang pitsel na nasa tabi ng plato ko. Yung phone was slightly bent, that's why the camera caught the side of his face and hair. Who's that? Is that your husband? Sabay si Mommy at Lily nagsalin ng tubig si Aamon sa kanyang baso habang nakatayo pa rin sa tabi ko. Lumayo ako ng kunti. Yes. We are having our breakfast right now. Hilaw kong sagot, akala ko kung sino. Parang binata ang nakita ko. Naalerto ako agad sa sinabi ni Lily. Pero may napagtanto lang ako. Bakit ko naman itatago sa kanila na si Aamon ang pinakasalan ko at hindi ang papa niya? Hindi naman siguro aabot sa puntong gusto nilang malaman ang buong pagkatao ni Aamon. Dahil ba natatakot ako kay Spencer? Filter iyon, Lily. Kita mo nga ang ganda ko sa camera dahil sa filter na gamit ko. I picked a filter and smiled. Tumango-tango naman si Lily. You are beautiful even without makeup or filter. Halos masamid ako sa sinabi ni Aamon. Binalingan ko siya at sinamaan ng tingin. Nakita kong nakakunot ang kanyang noo kaya inirapan ko na lang. Pahamak talaga ang isang ito. Bumata ata ang boses ni Mr. Tessimond. Si Mommy naman ngayon, you have no update on your Instagram and Twitter account. Wala tuloy kaming balita sa'yo at sa asawa mo, nagtatampong sambit ni Lily. Maliban doon sa tag photos mo with an international model. Ang swerte mo naman. Sikat na sikat dito ang model na iyon. You're probably living to princess life there. Does your husband spoil you so much? Napatampal ako sa aking noo. Lily, I am living a normal life here at Hauso. Like partying every night. Attending runways. No. I am not partying, medyo iritado kong sagot. I don't know. Nairita ako bigla. Umawat ang kamera sa mukha ni Lily. Umayos ng upo si Mommy at bahagyang inanggulo ng maayos ang kamera. I saw Spencer approached his wife and kissed her on her lips. Hinalikan din niya si Mommy sa pisngi bago umupo sa tabi ni Lily. My mouth ran dry and I gulped. Parang namatay ang mga kulisap sa aking tiyan at bigla akong nainis at nairita. It's Alison, bulong ni Lily na narinig ko naman. Spencer looked at the camera and smiled as if we are close. And my lips twitched. Napairap ako sa kawalan at hindi na pinatagal pa ang tawag dahil nawalan ako bigla ng gana. Mommy, I need to end the call. Magbibihis pa kasi ako. Bye, paalam ko at pinatay agad ang tawag. I gritted my teeth and put my cell phone down on the table. You look upset, si Aamon na tapos ng kumain. Inirapan ko siya. He suppressed a smile and gestured me to come closer to him. Bakit? Just come here, bumuntong hininga ako bago tumayo. Lumapit ako sa kanya. He held in my hand and made me sit on his lap. Nagulat ako sa kanyang ginawa. I tried to stand up but he snaked his arms around my stomach. Ano ba now, I'm more pissed. Take a photo of us. Excuse me. Parang hindi ko makuha ang gustong sabihin ni Aamon. I heard your conversations. They want an update.
Now take a photo of us and send it to your mom or post it on your Instagram account, he said in his commanding tone. Napapikit ako para pigilan ang sarili na kurutin siya. Oh sweetheart, you don't have a clue. That's not how easy it is.